Blessed Christmas! Bawat pagkakataon na tayo ay pumapasok sa bahay ng Diyos, mga kapatid, lahat ng bagay, anything and everything becomes possible. Nagiging posible. Because sabi ng Panginoon, mga kapatid, where there two or three gathered together in my name, I am there in the midst of them. Amen. We are not two, we are not three. We are more than three. Amen po? And this Christmas, mga kapatid, gusto po natin i-acknowledge ang ating Panginoon sa araw na ito, na tayo po sa paglapit po natin sa Panginoon, mga kapatid, nakikita po natin na ang kabutihan ng Diyos, kung paano ang Diyos ay nakatingin po sa atin at laging nakabantay, nakasubaybay, at lahat ng ito ay nakikita natin sapagkat ito ay umiinog sa paligid-ligid ng ating Panginoon. Sabi nga sa Colossians chapter 1 verse 15, mga kapatid, sabi po dito verse 15, He is the image, Jesus Christ is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things consist. Amen? In Him all things consist. Kahit na ang Diyos natin, mga kapatid, ay siya ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Pero ang mata niya, mga kapatid, ay laging nakasubaybay po sa atin. Laging nakatingin po sa atin. At siya ang tangi na nakakaalam, nakakakita ng lahat ng mga struggle sa buhay po natin. Do you believe that, mga kapatid? Alam niya lahat ng pinagdadaanan po natin. The Lord sees you, at ang nais ng Panginoon, mga kapatid, ay pumasok siya sa puso, sa buhay po ng bawat isa sa atin upang tayo po ay kanyang ang lahat ng nandyan sa loob ng buhay mo, yung sira, anumang sira dyan na area sa katawan mo, mga kapatid, lahat yan ay nais ipuin ng Panginoon. At ibuhos yung kanyang oil and wine na nagre-represent sa kanyang anointing at kanyang resurrection. Yung mga bagay na walang buhay at malapit nang mawalan ng buhay dyan, binibigyan po niya ng buhay. Kaya nga yung wine, kasi yung wine dito sa Bible, the very first miracle that Jesus Christ made in His gospel was turning water into wine. Amen? Na nag-picture, mga kapatid, ng resurrection. Lalarawan po ito ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At nais ng Panginoon na bigyan tayo ng kagalingan at i-restore tayo doon sa kagalingan. Yung wholeness. Pag sinabing kagalingan, hindi lang malakas ang katawan natin. Ang isip mo, ang puso mo, ang emosyon mo, malakas ka, matatag ka. That is wholeness. Hindi ka lang magaling magnegosyo, magaling ka rin manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ito ang desire ng Panginoon po sa atin. Sabi nga sa John, mga kapatid, sabi niya, He wants us to prosper in all things. Prosper. Kumunlad tayo in all things. Be in health as our soul prospers. In the Gospels, mga kapatid, maintindihan natin, ang sabi sa Gospel, during His earthly ministry, sabi doon, He went about doing good. He went about doing good, healing all that were oppressed.
Healing all, restoring, cleansing, and forgiving. Yun ang nakikita natin sa Panginoon, di ba nung during His early ministry. Nagpapagaling siya, nagpapalaya siya ng mga demonyo, nagpapatawad ng mga... At yun ang nagde-demonstrate sa atin kung ano nga ba talaga ang puso ng Diyos. Nakiintindihan po ba natin mga kapatid? Dine-demonstrate ito kung ano ang nasa puso ng Panginoon na gusto talaga tayo niyang maging buo. Hindi lang malusog ka. Malusog din ang kaisipan mo, ang puso mo, ang lahat ng parte sa buhay mo ay maging malusog. Amen po, mga kapatid. Kung tayo po ay nakaranas ng depresyon, nakaranas ng kalungkutan, o anumang discouragement sa buhay natin, mga kapatid, isa lang po ang kailangan natin gawin. Lumapit po tayo sa ating Panginoon, Yesu Cristo. And He can and He wants to restore us. He wants to set you free. Even today, gusto kang palayain ng Panginoon Yesu Cristo ngayon at ngayon, hindi bukas, mismo ngayon. Everybody say amen. Kaya ngitian natin ang ating katabi mga kapatid. Are you set free? Are you set free? Yes, I am free. Amen. Ngayon pa lang, God has set you free. It is a lie, mga kapatid. Kung ano mo nararamdaman natin yan, i-rebuke natin yan, it is a lie. This is a lie. I am free from this condition. Amen. Whatever condition you have, you are free in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. And Christmas story, mga kapatid, is telling us why God needed to send His Son. Bakit kailangan ibigay ng Panginoon, ng Diyos, ang kanyang anak? In the Christmas story, maintindihan natin yan. Tama po? Amen? Ang Diyos, mga kapatid, never nanilikha ng Diyos ang tao para tumanda. Sino na matanda dito? Hindi niya gustong tumanda ang tao, mga kapatid. Tandaan niyo yan. Kaya kung tumatanda kayo ngayon, huwag niyong gustuhin. Sabihin niyo, hindi ito gusto ng Diyos. Never. Kung tumatanda ka man, hindi natin napipigilan tumatanda, nagkakaedad po tayo, pero God never made man to grow old, to be sick, to have sickness or disease, and bigla siyang maglalakaw sa mundong ito. Hindi po yan plano ng Diyos. Amen? Ang totoo, ang sabi ng Panginoon, He considers death an enemy. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 26, the last enemy that will be destroyed, tanda nyo, the last enemy. Sino yung tinutukoy ng enemy? Yung pong kamatayan. Kalaban po ng Diyos yan. And the last enemy is death. Ang kinonsider ng Diyos na ang kamatayan ay kanyang kaaway. Kaya kung kaaway niya yan, hindi ka kakampigan. Amen. The last enemy will be death. Why then, mga kapatid? Bakit ang tao hanggang ngayon, mga kapatid, ay nararanasan, still nangyayari ang kamatayan kung ito ay kalaban ng Diyos? Kung ito ay kaaway ng Diyos. Bakit ang tao ngayon namamatay pa rin? Gusto mo ba natin malaman, mga kapatid? Hindi ko kayo sasagutin. Pero ang Bible ang sasagot ko sa atin. Let's read Romans chapter 3, verse 23. Pakibasa po natin dito sa ating magandang PowerPoint. For all have sinned and come short of the glory of God. Amen? Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Amen? Ang tao ay nagkasala
laban sa Diyos. At ang resulta ng kasalanan ay sakit. Huwag munang kamatayan, mga kapatid. Kasi bago dumating ang kamatayan, sakit muna. Kasiraan, wasak, destruction, and then, pasok ang kamatayan. Yun po yung dulo. Kaya mayroong process of death. May process ang kamatayan. Akala mo buhay ka ngayon, di ka papatay. Yes, pero you are in the process of dying. You are getting old. Di mo maiwasan yan. Yung iba nga mga kapatid, nagmamadaling tumanda. Tama ba? Nagmamadali. Gusto nila tumanda. Yung iba naman, kahit ayaw niya tumanda, tumatanda na. Kahit ayaw niya tumanda, tumatanda talaga. Bakit? Nasusobrahan ng kaiisip. Hindi man siya tumatanda, pero nagmumukha siya matanda. Tama po. Kaya minsan hindi nyo na siya nakikilala. Ito ba yun? Oo, ako yun. Yung bata. Nung tayo nilikha ng Diyos, mga kapatid, ang tao nilikha ng Diyos, huwag natin kalilimutan na tayo ay binigyan o ang tao ay binigyan ng free choice because hindi gusto ng Diyos. Bakit tayo binigyan ng free choice, mga kapatid? Hindi gusto ng Diyos na ang tao maging robot na umibig at sumamba sa Diyos. Program siya, naka-program. Robot, ganun eh. Programming mo yan. Ngayon, uso ngayon ang AI. Ayaw ng Diyos ang tao maging AI, katulad ng AI. Ayaw ng Diyos ang tao maging robot. Naka-program lahat. Ang AI, sasagutin ka. Ang galing. Mas matalino pa mga isa sa tao yan eh. Pag hindi ka nag-aral, yung sinasabi dito, pag hindi ka nag-aral, mga kapatid, tatalunin ka ng AI. Nakuha niyo po? Amen. So, ang nais ng Panginoon, mga kapatid, ay umibig po tayo out of our own choice. Yung choice mo talaga. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi ka pinipilit umibig, hindi ka pinipilit sumamba sa Panginoon sapagkat ang puso ng Diyos, mga kapatid, ay para sa atin na magkaroon siya ng relationship. Magkaroon siya ng magandang relationship sa tao. Gusto mo ba magkaroon ng relationship sa robot? Na robot na pinoprogram lang. O, sir, ibigin mo ko. O, gandang-gandang lalaki ka sa akin, ha? Ganyan. O, yan, yan, nakaprogram sa'yo. Pero ang pangit mo. Pinoprogram mo yun. Ang tingin sa'yo ng robot, eh, maganda ka. Pero ang pangit mo. Ayaw natin yun. Ayaw ng tao noon. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Ang Diyos gusto niya na ang umiibig sa Kanya nang gagaling sa ating free choice. And free choice was given to man when God made man. Yan ay gift na binigay sa atin. Meron tayong free choice. Walang tao na ayaw ng free choice. Amen? May free choice tayo. Lagi tayo sa anong gusto mong kainin? Ito. Hindi, ito. Ay, wala kang choice. Ito lang talaga yung kakainin mo. Sisimba ka ba o hindi? Wala kang choice. Kailangan magsimba ka. Gusto mo may free choice eh. Pwede bang sa susunod na lang? Pwede bang wag muna ngayon? Yan ang gusto natin eh. Di ba? Free choice. Amen? And that is given. Kaya hindi pinipilit ang tao. Amen? Pero parang pinipilit. Lumalabas na parang pinipilit, pero hindi pinipilit. Hindi dapat pilitin. Ang ayaw. Hindi, Pastor, ang pinipilit yung ayaw. Kasi yung hindi ayaw, yung gusto, hindi na pinipilit. So, tama. So, pilitin na lang natin yung ayaw. So, ang totoo, free choice. Ito ang gusto ng Panginoon. With free choice, mga kapatid, makinig tayo, with free choice comes consequence mula po doon sa ating desisyon. Doon sa mga desisyon natin, doon nagagaling yung consequences. Yung free choice na ito, pinili ko eh. Pag gumawa ka ng choice mo na hawakan yung apoy, choice mo yun. Yung consequence nun, yung action, yung consequence ng action mo dahil hinawakan mo yung apoy, hindi mo na choice yun. Hindi mo na pwedeng piliin yun. Na ang pipiliin ko, hindi ako makiinitan. Hindi ako mapapasok. Hindi mo na pwedeng i-choice. Hindi na pwedeng free choice yun. Hindi mo na kayang
piliin yun. Kung ano yung consequence, yun ang papasok sa iyo. Amen po, mga kapatid. Amen? So, katulad din ng tao, mga kapatid, ni Eva at ni Adan, na binigyan ng free choice doon sa Garden of Eden, maalala na natin. Alam natin yan, di ba ba? Dito, kahit bata, alam natin. Kung ano yung binigay kay Adam and Eve sa kay Adam. No? Similar din po yan. Nang binigyan ng Diyos ang tao, at binigyan po siya ng access sa lahat ng mabuting bagay. Lahat ng ginawang mabuti ng Diyos, sabi niya, makakain mo lahat ng mabuti. Access po yun. Magagawa mo yun. Para ano, bakit sa kanila ibinigay ang lahat ng mabuting bagay? To give them the freedom to exercise their free choice. Nandiyan ang trabaho, nandiyan ang eskwelahan, nandiyan ang park, nandiyan ang beaches, nandiyan lahat yan. Para sa inyo lahat yan. Para i-practice nyo ang inyong free choice. Nandiyan po ba tayo? Nandiyan ang mall, nandiyan ang movies. Binigay po lahat yan sa tao to practice your freedom of free choice. And God placed in the garden the tree of knowledge of good and evil. At ito ay puno, mga kapatid, na specifically sinabi ng Panginoon. Kapag kumain ka ng bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama, ito ay kasalanan sa Diyos. At maglilid ito ng kamatayan. Amen? Amen po. Binigyan ko lang ng kasalanan ito na maglilid ng kamatayan. Pero sabi ng Panginoon, you will surely die. Pagpasok pa lang ng mga kapatid, yung process ng kamatayan pumapasok na, nagkaroon na ng pagtanda ang tao. Pag ginawa mo yon, pag kumain ka nito, ginawa mo, action. In-action mo yon, kinain mo, ginawa mo. Ginawa mo. Maglilid yun sa'yo ng kamatayan. At ang kamatayan, hindi basta-basta dumarating. Sakit, karamdaman, aksidente, kalamidad. But still, mga kapatid, sa kabila nito na ginawa ng Diyos sa tao, pinili pa rin niya. Yung free choice niya, pinili pa rin ang tao na kumain ng pinagbabawal na yun. At ang resulta, mga kapatid, kasalanan, kamatayan, sakit ng katawan ay pumasok na yan dito sa mundo natin. At ang tao ay nahiwalay na sa Diyos. Hiwalay na siya. Separated from God. But God, hindi nawawala ang Diyos, pero ang tao, hiwalay na. Nahiwalay na siya. Amen? At alam niyo ba, mga kapatid, sa tingin niyo ba, okay lang ang Diyos na nawala ang tao? Hindi. It pains. May sabihin, nagalit ba ang Diyos? Hindi. Nasaktan ang Diyos. Bakit? Naalala, isipin niyo, siya ang lumikha sa tao. Sa isang iglap, mga kapatid, biglang sumuway, nahiwalay ang tao. Sa tingin niyo, it was all the love of God na kaya niya nilikha ang lahat ng bagay at nilikha niya ang tao on the last day of the week. Huling araw. On the sixth day. Tama? Nilikha niya muna lahat ng bagay. Lahat ng pangailangan ng tao, nilikha niya. First day, second day, third day, lahat ng pangailangan. Wala pong tao doon. Third day, wala pang tao. Fifth day, wala pang tao. Pagdating ng 6, wala nang kailangan likhain. Tao na lang, mga kapatid. Ika-6 na araw nilikha niya ang tao. Para ano? Enjoy niya ang lahat ng ginawa ng Diyos sa kanya. To practice the features. Kapag ang tao tinuturo niya, makita na kayo, nakita mo yung maganda? Oo, ganda. Ito, nakita mo ito, masarap? Oo, masarap. Amen. It pains God
Nasaktan ang Diyos. Ang Diyos ba nasasaktan? Yes. We are made in the image of God after His likeness. Kung nasasaktan tayo na meron tayong anak at nawawalay sa atin, mas masakit sa Panginoon. Sapagkat siya ang nagbibigay buhay. At ang buhay na binigay niya ay ang kanya mismo hininga. Amen. Naganda ko sa kanta kanina, napansin ko yung kanta kanina. If freedom is worth your life ba yun? Yan. If freedom is worth a life, the life you give. The life you give. If freedom is worth the life you give. Yung kalayaan daw natin ay kasing halaga ng buhay na inialay mo sa atin. Hindi niyo mga kapatid. Yung buhay natin walang sa ito, mga kapatid. Bakit? Nagkasala na po tayo sa simula pa lang. Hindi dahil sa atin. Nagkasala tayo dahil sa kasalanan ni Adam. Yung kasalanan niya, umipekto sa atin. Hindi natin ito kasalanan ni Adam to. Pero umipekto sa atin. Sa atin ang epekto. Sa lahat ng tao. Bakit? Si Adam ang pinakaunang the feather and head of humankind. Si Adam, pinakaunang tao po yan. Lahat ng tao, lahat ng gagaling sa kanya ay may bahid ng kasalanan. Kaya, nung isinalang ka, sabi mo, yung isang gulay sinila, walang kasalanan yan. May kasalanan yun, yung dugo niya na dumadali sa kanya ay may bahid ng dugo ni Adam. Dugo ng tao. Amen. Kaya walang dugo ng tao na malinis. Lahat ng dugo ng tao na dumi. May bahid ng kasalanan. Kaya ang Panginoong Jesucristo na galing sa Diyos, malinis mga kapatid, nagkatawang tao para ano? Para ibuhos ang kanyang dugo na hindi galing sa tao, galing sa Diyos. Malinis. Kailangan ng dugo na malinis. Kaya kahit anong gawin ng tao, magpakabuti, pero ang dugo mo galing kay Adam. Wala kang magagawa sa buhay mo unless tanggapin mo ang dugo. Magpahugas ka sa dugo ng Panginoon Jesucristo. And that's the reason why Jesus came on earth to die. Magbigay ng dugo. Ang Diyos, walang kamatayan ang Diyos, pero naging tao siya para magkaroon siya ng kamatayan. If freedom is worth the life we give. Sabi ng kanta, where is my sin? Where is my sin? Where is my shame? Where's my sin? Where's my shame? The love of God paid it all for you. It's the love of God who paid it all for you. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Mahalaga, valuable, precious. Ganyan ang pag-ibig. Perfect! Hindi katulad ng tao. Nagsasabing mahal, pero sa isip lang yun. Minsan sa bibig lang, pero wala sa puso. Nagluloko, nagsisinungaling, nandadaya. Pero ang Panginoon sabi, mahal ka. Precious. Masakit sa Diyos na ang tao ay ma-separate. Masakit sa Diyos yun. Yung ang tao ma-separate sa Kanya. Pero, because God is righteous, tandaan nyo, God is righteous. And this is why God is righteous. Hindi niya pwedeng baliwalain ang kasalanan. God is righteous. Hindi niya pwedeng baliwalain ang kasalanan na hindi ito mapaparusahan. Ang kasalanan dapat parusahan. Yan ang ating Diyos because He is righteous. And this is the reason why God needed to send His Son. Amen. To redeem us from all sin. Tubusin tayo. And Jesus' death at the cross, makinig tayo mga kapatid, is the only way tayo na makasalanan ay mare-reconcile doon sa presensya
ng Diyos. This is the only way. Yung kamatayan niya at muling pagkabuhay ng Panginoon, yan ang tanging way, mga kapatid, upang tayo ay makabalik doon sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. God loves you. At ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Anumang pag-uugali ng tao, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kahit nakita natin masama ang ugali ng tao, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago sa kanya. At never, mga kapatid, na ma-disqualify siya doon sa pagmamahal o pag-ibig ng Diyos sa kanya. Hindi maaaring ma-disqualify dahil lang sa ugali na ang tao hindi niya matatanggap ang Panginoon. Why? Because sa krus, mga kapatid, binayaran na niya. Yung kanyang kamatayan ay nabayaran lahat ng ating mga pagkakasala. Our sin was been punished at the cross. Hindi sa katawan natin pinarusahan ng kasalanan, doon sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ngayon, kahit tayo nagkakasala, mga kapatid, sabi natin, hindi mo ako pinarusahan. Oo, hindi ka pinarusahan kasi si Jesus Christ ang tumanggap ng lahat ng parusa mo doon sa krus, hindi sa katawan mo, sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Because yung ating punishment na yan has been fully met doon sa finished work ng Panginoon, mga kapatid, tayo ngayon, mga kapatid, maaari na tayo lumapit sa ating Panginoon Jesucristo. At tayo, nagbigay tayo ng panahon, ng oras, nagbigay ng place, nagbigay ng room sa puso natin, mga kapatid. Nagbigay tayo ng room. Mas malaking room kaysa sa space. Amen? Nagbigay tayo ng room sa puso natin para sa Panginoon. He will turn your life around. Pipihitin ng Diyos ang buhay mo. Hindi mo kaya? Mula doon sa nakaharap ka sa pangit, ihaharap ka ng Panginoon doon sa maganda. Nakaharap ka sa kawalan, ihaharap ka ng Panginoon doon sa kasaganahan. That's why God's love is revealed in the Christmas story. Storya ng Christmas. Ito ang istorya ng Christmas. Amen po, mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos dine-demonstrate dito. Ito ay isang istorya ng epic and it is napakaganda nito na dine-demonstrate nito ang pag-ibig ng Diyos. At sa pamamagitan nito, mga kapatid, nakikita natin yung kapangyarihan, yung mystery, at yung humility. Yung kababaang loob ng Diyos. In the story of Christmas. Yung kapangyarihan, yung pagiging Diyos, yung mystery. Mystery. Bakit mystery? Yung humility. Bakit humility? Ang Diyos mataas eh. Pero mayroong humility. Tama po. So, basahin natin 1 Timothy chapter 3, verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. Everybody say amen. Ang mystery of godliness, sabi niya, the mystery of godliness refers to the redemption of man. Refers to the redemption of man by our Savior na dumating, mga kapatid, makinig tayo, dumating siya sa pamamagitan ng ano? Ng isang birhen. Amen. Tungkol ito sa pagtubos sa tao
sa pamamagitan ng isang tagapagligtas na dumating sa pamamagitan ng birhen. Alam naman po natin ang birhen, mga kapatid. Pag sinabing birhen nga eh. Walang nakialam na lalaki. Amen po? Malinis. Sa pamamagitan niya, dumating ang ating tagapagligtas. Nakikinig po ba tayong lahat, mga kapatid? Yung microphone, wala. Hello. Isaiah, basahin po natin, 7 verse 14. Hello. Yun. Sabi niya, for the Lord Himself, behold, therefore, the Lord Himself will give you a sign. Pansinin niyo mga kapatid. Sino nagbigay ng sign? The Lord Himself. Hindi tao. The Lord Himself. Himself. Mismo. Hindi niya pinagkatiwala kay Moses. The Lord Himself. Hindi niya pinagkatiwala kung kanino. The Lord Himself. Siya mismo. The Lord Himself will give you a sign. Ano yung sign? Behold, sabi niya, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Hindi po ba tayo? Maaaring iba sa atin mga kapatid, nagtatanong, nagtataka, nag-aalala, paano nangyari? Paano nangyari ito? Imposible ito na manganak ang isang birhen. Tama po? Amen. Imposible. Paano nangyari? Paano? Yan. Tayo, makinig tayo mga kapatid. Tayo tinawag ng Panginoon, hindi para intindihin yun. Paano? Birhen, nanganak. Paano? Hindi tayo tinawag mga kapatid para intindihin mo kung paano. Tinawag tayo ng Panginoon para magsabit tayo. We bow down. We humble ourselves to that beautiful story. To that beautiful, mystery. It is a mystery. Kaya mystery. Mystery. Sabi niya, behold, a virgin shall conceive a son, and shall call his name Emmanuel. Emmanuel means God is with us. His name is God is with us. Kaya nung naparito ang ating Panginoon Kristo, mga kapatid, matagal, mga kapatid, God is not with us. But nung dumating ang Panginoon Kristo, ang pangalan niya, God is with us. When you receive Jesus Christ, God is with you. God is with you. God is with us. Ang kapanganakan ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi po ordinaryo na pangyayari. Hindi normal. It was God's plan. Planted ng Panginoon para sa tao na sa pamagitan ng mga series ito mga kapatid, yugtong-yugtong ng perfect orchestrated event. Perfect ito na orchestrated event. Pag sinabi ng orchestrated, talagang binano ito. Hindi basta, bahala ka na dyan. Punta ka doon, mamamatay ka sa krus, o ipapanganak ka sa ganito, ipapanganak ka sa manger, di ba? Doon? Tama? At paglaki mo, may papatayin dyan ng mga bata, bahala ka na doon, kung gagawin mo, hindi po. It was God's redemption plan. Plano ng gusto. It was not an ordinary event. Hindi po ito ordinaryo. Basahin natin Luke chapter 1. Dito tayo magsimula, mga kapatid. And it came to pass, Luke chapter 2, verse 1 hanggang 7, and it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus. So ito yung Roman Empire, Emperor. That all the world should be registered. Nasa nyo na po ba yung magparehisto?
Sino nakaregister din sa Antipolo? Okay. Kunyari, umuwi ka sa Masbate. Sabi nung presidente, uy, ano pala, kailangan magpa-register na tayo. Nasa Masbate ka, ano gagawin mo? Uwi ka saan? Hindi, sa Antipolo. Hindi ka nakaregister sa Antipolo, di ba? Eh, napunta ka doon sa Masbate. O, natapat ka, register na. Uwi ka din sa Antipolo. O, tama po. O, yun yung sinasabi dito. It came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. Nabasa niyo po ba dyan yung mundo? The world? Hindi ito basta tao. All men, hindi. All the world. All the world. Why? Because during that time, yung Roman rule, Roman Empire was under, the whole world was under the Roman Empire rule. Oh, naintindihan ko natin, mga kapatid? Amen? Yan. So, this census first took place while Quirinius was governing Syria. So, all went to be registered. Everyone to his own city. Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem. Because he was of the house of lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. So, may buntis na si Mary nung time na yun. Tama po? Malapit na po, mga anak. Pansinin niyo sa Tagalog yung verse 2. This census first took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered. Everyone to his own city. All went to be, sumunod po lahat ng tao. Pati si Joseph. Joseph also went up from Galilee. So si Joseph nung time na yun, nasa Galilee. So ginawa ni Joseph, mga kapatid, umuwi siya doon sa city of Nazareth. Tama, kaya may Jesus of Nazareth. Tama? Umuwi sila, Joseph, nasa Galilee sila, ni Mary. So, umuwi sila ng Nazareth, doon sa city nila, to the city of David. City of Nazareth into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem. Because he was of the house and lineage of David. Pansinin niyo po ito, mga kapatid. Check niyo po ito. He was in the lineage of David. Sino po yung tinutukoy dito? Bakit kailangan bumalik si Joseph doon sa Nazareth? Nasa Galilee sila, pero babalik siya sa Bethlehem. Tawag Bethlehem. Doon sa city of Nazareth, sa Judea, in the city of David. Ang siyudad ni David. Bakit? Kasi angkan siya ni David. Gusto niyo maging angkan ni David? Uwi tayo. Hello. Angkan po siya ni David. Mahalaga po ito, pinapanggit sa Bible. Umuwi siya, galing sa Galilee, sila mag-asawa, para magparehistro doon sa Nazareth, sapagkat may order na kailangan magparehistro all the world. Kaya sumunod lahat. Parang tayo, global ngayon, di ba? O, global. Dapat yung national ID. Oh, pag-alis na ano. Ito. Amen po. Ngayon, nangyayari po yan, global. Kaya narinig natin mga global. No, kaya sa Bible, mga kapatid, may global na. Global na. Nakuha natin. All the world, kailangan magpa-register. Bumalik sila. Doon, mga kapatid, nakita natin na siya ay nasa lineage ni David. So, tuloy na natin yung binabasa natin. Nandyan pa po ba tayo, mga kapatid? Okay. Do you find it interesting, mga kapatid?
Okay, very good. Alam mo, kahit bata, may interesado dito. Ako, nung bata ako, ang napapakinggan ko lagi, yung si Satanas, tinataga ng anghel, ni Arkanghel. Yun ang lagi kwento, yung tinatapakan si Satanas na nakaganon yung anghel. Nakaganon. Noong ko na lang nalaman mo, nung lately na, ay, nakatatak doon sa nakaganon yun. Yan. Si Satanas yun, mga kapatid. Pero pag sabi ng mga langkero, anghelo, pag ginanon mo na, talo na yung anghel. Si Satanas na agad. Di ba? Kung bakit naman kasi mga kapatid doon sa bote na yun, nilagay doon si Satanas at saka yung anghel naglalaban, mga kapatid. At sa umpisa pa lang, talo agad si Satanas nakatumba agad, mga kapatid. Yung pala, sarado pa. Diba? Sarado pa, nakaganyan siya. Pag binuksan mo na yung mga kapatid, unti-unti na bumabakon. Pastor, ano ba pinag-usapan natin? Okay, change the topic. Change the topic na yan. Change the topic, okay? Balik tayo si Jesus Christ sa pinag-usapan po natin. Amen? Christmas story. Maintindihan ko ito ng lahat, pati bata. May ngipin wala. Everybody say amen? Nasaan na po tayo? Because he was si Joseph, he was of the house and lineage of David. Ang kanya, kalahi niya. No? Kaya kung gusto niyo maging angkan ni David, mga kapatid, well, it's up to you. So si Joseph ay angkan ni David. At sabi dito, mga kapatid, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. So may bata na talaga. Buo na si Jesus Christ, lalabas na lang. Lalabas na lang. And she brought forth her firstborn son, wrapped up in swaddling clothes, and laid him in a manger. Because, why? Why? Because, bakit ba ganun lagi, no? Laging nauna yung because bago why. Why? Because there was no room for them in the inn. Katulad nga na sinabi ko sa inyo kaya, hindi natin ito mga kapatid. Katulad nga sinabi ko sa inyo kanina. During that time, yung emperor na si Caesar ay nag-issue ng kautusan na ito, ang census na ito ay gagawin sa buong empire ng Roman at it includes Syria. Yung Syria, yung bansa ng Syria. Hindi lang sa Jerusalem, pati Syria. Na ito ay under Roman rule. So, dahil dito, mga kapatid, si Joseph and Mary, bumalik sa kanilang hometown. Hometown nila yun. Yung Bethlehem. Hometown nila. Galing sila sa Galilee. Hometown nila yung Bethlehem. Anong ibig sabihin ng hometown? Di yung home at saka town. Bayang Sinilangan. Ang kanilang pamilya ay nakarehistro sa Bethlehem. Doon. Barangay, kumbaga. Sitio. Anong barangay tayo dito? Barangay San Roque. Yan. Nakarehistro tayo dyan. Dyan tayo nagrehistro. So, bumalik sila doon sa bayan nila at para magparehistro. Doon nakatago ang kanilang pangalan. Kasabihin nila, magrehistro sila doon. Okay, amen? Now, ang Diyos lang, mga kapatid, ang may ganitong kapangyarihan para yung pinaka-emperor ng buong mundo ay mapagalaw niya para pakilusin ang tao nang sa ganon, si Joseph na nasa Galilee, si Mary, buntis, manganganak, ay maipanganak doon sa Bethlehem. Tanging ang Diyos lang ang pwedeng gumawa nito doon sa Roman Emperor. Nauutusan niya, sige, magpa-census ka ngayon. Kaya naisip ng Emperor, censusin ko na to. Lahat, magpa-census na kung saan kayo nabibilang, saan pamilya kayo. Ang kanan po ito, mga kapatid. Hindi po ito, tayo, mas patin yan. Ako, Bicolano, o Cebuano,
Hindi ito ganun mga kapatid. Ang kanan. Hindi ko alam sa English yun. Ang kanan. Hindi kanan ha mga kapatid. Angkan. Anong angkan ka? Angkan ka ng Judea. Angkan ka ni David. Doon ka. Angkan ka ni angkan ka ni Simon. Angkan ka ni Ruben. Angkan ka ni ganito. Kung saan kayo. Kanya-kanyang. Ang Judea kasi, ang pinakasentro nila, ang Jerusalem. Ganyan mo ba tayo mga kapatid? Angkan siya. So, doon. So, tanging ang Diyos lang mga kapatid, ang makagagawa nito at maaaring gumawa. Kaya ito ay orchestrated event leading para ang ating Panginoong Jesucristo ay maipanganak doon sa Bethlehem. Bethlehem, Ephrata. Hindi Bethlehem, Huda. Dalawa ang Bethlehem. Ephrata at saka Bethlehem, Huda. Si Jesus Christ pinanganak sa Bethlehem, Ephrata. Thus, yung prophecy dito sa aklat po ng Micah ay natupad. Natupad. Dahil gawa ng Diyos. Na si Joseph lumipat at parehisto doon sa Jerusalem at inabot po si Mary ng kanyang kapanganakan. The story of Christmas. Basahin natin, Micah. But you, Bethlehem Ephrata, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth are from of old, from everlasting. Micah 5 verse 2. Whose going forth are from of old, from everlasting. Ibig sabihin, ang sanggol na ipanganganak dito ay hindi pangkaraniwang sanggol. Tama? Is from old, of old, and everlasting. Ang ipanganganak ay galing sa Diyos. Buhat sa Diyos. Tama? From everlasting. Kaya ang Panginoon Jesucristo, hindi siya basta tao na tao lang yun tao lang yan kagaya ko lang yan Hindi. Sabi dito ipanganganak ang isang ruler of Israel and his going forth is from of old and everlasting. Maliwanag po. Amen. Hindi sasabing tao lang si Jesus Christ. Hindi po siya tao lang. Kaya nga intindihin natin. Ang sabi sa Bible, sa chapter 9, verse 6 ng Isaiah, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Hindi sinabing Everlasting Son, Everlasting Father, Prince of Peace. Sino tinutukoy dito mga kapatid? Yung sanggol na ipanganganak ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ito, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. Dadalhin niya ang gobyerno. Actually, dinala niya yung kasalanan ng buong mundo. And his name will be called Wonderful. His name is Wonderful. His name is Counselor. His name is Mighty God. His name is Everlasting Father. His name is Prince of Peace. His name is our Lord Jesus Christ. And this is the humility. Dito makikita natin yung humility ng Panginoon. Isipin nyo, His name is Wonderful. His name is Counselor. His name is Mighty God. His name is Heavenly Father. His name is Prince of Peace. Saan pinanganak? Sa mabsaban. Sa manger. And that is God's humility. Kung ikaw ang Diyos, gusto mo? Sasabsaban lang? Hindi pa nga tayo Diyos mga kapatid. Ayaw natin sasabsaban lalo na pag naging Diyos ka. Hello? There was no room for them in the inn. Last verse 7. Alam nyo, dito tayo tingin mga kapatid. Since this is in Bethlehem, mga kapatid, in Bethlehem, yung lahat, makinig tayo mga kapatid, maliit lang po ito. Pero lahat ng mga inn doon, alam nyo, minsan, ito ay pag-aari ni Haring David.
Noong panahon niya, pag-aari po ito ni Haring David. Why? Because he's a king. Lahat ng pag-aari niya, binili niya yun. Kanya lahat yun. Kukuha po natin mga kapatid. Kaya nga, ito si Joseph, na nasa angka ni David, mga kapatid, nasa angka ni David, ay may rightful o legal right para magkaroon ng pwesto doon sa anumang hotel na gusto niyang pumasok. Nandiyan po ba tayo? Amen. Pero, hindi ganun nangyari. Ang sabi dito mga kapatid, there was no room for them in the inn. Kasi yung word, there was no room for them in the inn. Hindi sinabi na, there was no room in the inn. Ang sabi doon, for them. Wala para sa kanila. Pero may room yun. Amen. Nasubukan niyo na po bang pumasok sa hotel one time? Hindi ba? Nagpapabook po yan. Minsan kami, natry din namin mga kapatid. Kahit na kami mahirap na. Masok kami sa, first time mga kapatid. Hindi pala first time. Hindi, kami, yung family namin, pumunta kami ng hotel sa Tagaytay, yun. May mga innkeepers doon eh. Yung sila yung parang ahente na nag-aasikaso. Kaya pag labas nyo, meron na susunod. No? Tapos, sila na mag-uutos sa linisin niya kasi nagsusunod yan. Alam mo sila may-ari ng hotel mga kapatid, pero hindi ko sila may-ari. May-ari. Mga ahente lang po. Sila yung nakikipag-usap. Yung keepers sila eh. Innkeepers. Parang caretaker sila. Akin tong palapag na to ha. Akin tong palapag na to. Walang papasok ako, di ako. Sino gusto pumasok? O ikaw, sige. Yan, ganon. Nakuha niyo po? Kaya nga sila mga kapatid, now, maintindihan niyo, bakit walang kwarto para sa kanila? Samantalang sila ang meron, kasi ang kansa ni David eh. Dahil siya ni David, meron siyang legal right din sa kahit alin dyan. Pero hindi binibigay. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Why? Possible reason, dahil nakita ni na mahirap sila, Joseph. Mahirap lang. Tama? Pangalawa, dahil sa mahirap to, pag binigyan nila ng lugar to dito mga kapatid, malaki ang mawawala sa akin. Kasi, pag sisilbihan mo yun, wala bang tip dyan? Samantalang ipapasukin mo itong Amerikano o mga turista na ito mga kapatid, wow! Hindi pa nabubuksan yung pinto, meron ka na. Hindi pa naglilinis, meron ka na. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? So, napansin natin mga kapatid, ano po? Kaya nga sabi niya, there was no room for them. Hindi ko sinabing, there was no room in the inn. As probably mga kapatid, because they were full. O, yun nga po, ay syempre, namimili yung mga innkeepers doon, ay, yun. Makinig tayo, anong kinalaman nito sa atin mga kapatid? Sa buhay natin, yung natural na buhay natin ngayon, di ba? Sometimes, we choose, huwag tayong magbigay ng room para sa Panginoon. Sapagkat nanghihinayan tayo. Laki ng mawawala. Sayang, sayang. Sa iba na lang. Diba? Amen? Malaking mawawala. May kliyente ako ngayon eh. No room. Lord, no room. Wala tayong room para sa Panginoon. Ang iniisip kasi natin, mawawalan tayo, malaki yung mawawala sa atin, yung oras natin, resources natin, etc., etc., etc. But ito nga ba talaga ay kailangan natin? Itong mga pinangihinayangan natin. Kailangan ba talaga natin ito sa buhay natin? Makinig tayo mga kapatid. Alam niyo po ba na nang dahil sa Panginoong Jesucristo, nung maipanganak ang ating Panginoong Jesucristo ni Mary, yun ay nag-angat ng buhay nila. Umangat ang buhay nila. Mahirap na sila.
Pero umangat ang buhay nila. They were enriched. Why? Tatlong pantas ang pumasyal. Hinanap si Jesus Christ. Yung ipinanganak na hari. Isipin niyo ha, Jesus Christ was not born to be king. Jesus Christ was not born to be king. Jesus was born king. Ang tao, walang taong pinanganak na hari. Tanging ang Panginoon sa Kristo na. Ang mga hari ngayon, pinag-isikapan nila yan. Pinipili nila yan. But they were not king. Jesus Christ in the first place, king. Kaya nga tawag sa kanya, King of Kings. At doon sa tatlong pantas na yun, isa doon, ang hinandog ay ginto. Pag sinabing ginto. Sa 2:11, Matthew, basahin po natin. Ito ang nag-ahon sa kanilang kahirapan noong ipanganak si Jesus Christ sa buhay nila. Ni Mary, na ilabas niya, mailuwalin niya ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kasi hari ito eh. Natural ginto yun. Sa tingin, ang gagawin nila sa ginto? Itatago nila yun, mga kapatid. Yun ang gagastusin. Provided. Pinayaman sila. Inahon sila sa kanilang kahirapan. Sa umpisa pa lang. Walang mga kapatid. Hindi nila alam kung mapasok nila. Hindi pala. Magpapaunlad sa buhay nila. Okay, balik tayo sa ating Panginoon sa mga kapatid. Sa verse 7. He was laid in a manger. Tama? Sa sabsaban. Hindi ba katulad ito, mga kapatid, ng ang ating Panginoong Kristo ay humble and gracious. Humble and gracious. Pero bakit niya pinili? Pero hindi niya pinili, mga kapatid, na magkaroon ng magulang na mayaman. May choice po ba ang Panginoon? Ang Diyos ba may choice para pumili kung sino maging tatay at nanay niya? Yes. Tayo. Meron? Wala. Wala tayong choice. Kung sino ibigay sa ni Lord, bahala ka na dyan. Wala tayong choice. So, nanay ko, mayaman, sana lang tayo mga kapatid. Puro tayo sana. Sana si tatay milyonaryo. Sana si tatay ko yung pinakamayaman dito. Hindi mo magagawa yun. You have no choice. Kung sino bigay sa'yo, yan ang magulang. Pasalamatan mo ang Lord. Kasi dahil sa kanila, ikaw ay isinilang. Ikaw ay naging tao para kung gusto mong yumaman, magtiwala ka sa Panginoon, pagpalain ka ng Panginoon, uunlad ang buhay mo. Palampakan muna natin ating Panginoon. At ang kayamanan, ang pagyaman mga kapatid, hindi yan hinahanap. Kaya tayong payamanin ng Diyos kahit kailan kung gusto natin. Pero hindi niya tayo binibigyan gawin ganyan. Kasi gusto niya tayong turuan mga kapatid. Ang pinagpapala ng Diyos ay ginagawa ng pagpapala. Kung pagpapalain ka, ang nais ng Panginoon, maging pagpapala ka. Nandiyan po ba tayo? Hindi pagpalain ka para sa sarili mo lang, yung mga sige, hindi. Pinagpapala ka ng Panginoon para maging pagpapala sa iba. At mabigyan mo ng kapulan ng Panginoon. Ihirap ka ba doon? Hindi. Lalo ka pang pagpapalain ng Diyos. Amen. Dahil gusto ng Panginoon maging pagpapala ka at marami pang pagpapalain dahil sa'yo. Palakpakan natin ng Panginoon. He bless you to be a blessing. To be the channel of His blessings. Maaari siyang pumili ng mayamang pamilya para maging mayaman. Hindi siya pinanganak sa manger. Pero hindi. Nangyari yun mga kapatid. Pwede siyang, alam niyo, pwede na siyang maging tao na lang bigla. Diba? Diyos siya eh. Hindi na kailangan ipanganak ng sanggol. Hindi nga. Diyos ako. Sige, ako na to. Tao na ako. Full grown. With dignity. Diba? Nire-respeto naman pag may dignity. Respetado ka kaagad eh. Dito, hindi siya respetado. Paano mo na-respetuhin yung pinanganak sa manger? Paano mo kikilalanin Diyos yun eh? Diyos yan, di ba? Bakit pinanganak sa manger? Bakit nasa sabsaban? Sino ang nanay-tatay niyan? Ano ang hirap ang nanay-tatay niyan? Parang mystery, di ba? Mystery.
Di ba tayo, mga kapatid? Amen? Hindi po ginawa ng Panginoon. Kundi, makinig tayo. Pinili ng Panginoon na siya in a form of a baby na mula sa pamilya ng mahirap. Kaya nga hindi matanggap sa hotel. Mahirap eh. Tama po. Everybody. Mula sa mahirap na pamilya. Alam nyo, wala nang ibang place na mapagsisilangan ng Panginoon eh, kundi major lang eh. Kasi walang tumatanggap sa kanila eh. Punuan na, punuan. Kahit hindi naman punuan. Wala na. At yung manger, mga kapatid, alam niyo po yung manger, sabsaban nga yan. Akala natin sabsaban lang yan eh. Pero it is a feeding dough. A feeding dough. And it is symbolical. Alam niyo, wala pa lang bagay na hindi mahalaga sa Panginoon. Yung bawat anggulo, ang bawat kilos ng Panginoon ay merong nakatagong yaman. Sabi ni Pastor Rudy, hindi yaman sa pinansyal. Yaman, karunungan, kaligtasan, buhay. Tama? May mapupulot kang kahalagahan. Pinanganak siya doon sa sabsaban. Hindi sa sabsaban, kundi nasa manger po yun. Hindi naman sa sabsaban. Manger po yun. Alam niyo yung parang box na may... Kasi yung kambing o baka, kumakain yan doon sa manger. Yung parang may... Ang gano'n lang yun. Ang gano'n lang sa kanya, di ba? Hindi naman dito sa sahig. Nandun yung gano'n. Yung manger. Feeding dough. Amen po? Upang, ito ang nangyari sa ating Panginoon Kristo, upang maintindihan niya at ma-emphasize niya mga kapatid, kung ano ang sa bawat stage ng buhay niya ay maintindihan niya kung ano ang buhay. Wala na po mga kapatid. Amen? Na hindi niya binaypas yung pagiging bata. Hallelujah. Alam nyo, kung isipin nyo, imagine nyo, napakabuti ng Panginoon. Kasi isipin mo, pwede naman siya maging tao na lang, may edad, may binata, may dignity, pero hindi niya binaliwala yung pagiging bata. Binanak talaga siya, katulad ng tao. Amen? Na ibig sabihin dito, tayo mga magulang, mga kapatid. Mga magulang na may mga anak tayo. Pwede natin i-share ito sa mga anak natin. Alam mo ba, anak, yung pinagdaanan mo bilang sanggol, naranasan ng Panginoon yan. Yung pagiging bata mo na bata ka, makulit, naranasan ng Panginoon. Minsan, nakikita na din ang Panginoon. Hindi ka lang matigas sa ulo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Yan ang pagiging bata. Because Jesus Christ was born as a child. Alam ng Panginoon, kaya minsan kahit bata tayo, sa murang edad natin, akala natin, hindi alam ng Panginoon pinagdadaanan natin. Kahit bata yan, mga kapatid, tumawag sa Panginoon yan, at naisip niya, ay may Diyos, si Jesus Christ, Panginoon ko, tumutulong sa akin. Pagtawag niya, mga kapatid, sinasagot agad yan. Kasi bata eh. Alam ng Panginoon ang pagiging bata. Wala siyang proteksyon, mahina. Tama po ba? Open sa mga kung ano mang nandyan, mga kapatid. Alam ng Panginoon yan. Karanasan ng Panginoon yan, ang pagiging childhood. Bata. Sanggol. Ang Panginoon na ipinanganak sa sabsaba na kung saan ang mga alagang hayop ay doon kumakain, ay isa ring simbolo na nagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo being the bread of life. The bread of life. Na siya, mga kapatid, mula sa Kanya, tayo po ay kumakain. Siya ay nagiging pagkain po natin. Katulad ngayon, kumakain po tayo. Amen? Kasi ang Panginoon pinanganak doon mismo sa sabsaban, sa doon siya, na kung may hayop doon mga kapatid, sabi niya, ay bata,
Pero ang simbolo na yun ay para sa atin. Siya ay magiging pagkain natin sa ating ikabubuhay. Bread of life. Sabi niya, I am the bread of life. And the life that I will give to you is my body. Whoever eats its bread will live. Mabubuhay ka. Amen po mga kapatid. At ito ay para sa atin. Magiging para tayo kumain dito mga kapatid. Para sa atin, para tayo makakain, para maiakba natin ang buhay natin sa Kanya. Yung kinakain natin, diba tingnan nyo, pag nakakain kayo ng masama, anong nangyayari? Nasisira yung tiyan nyo. Pero pag nakakain nyo ang ating Panginoon sa Kristo, anong nangyayari sa tiyan nyo? Gumaganda. Hindi ito tungkol, mga kapatid, lang sa yung sumunod tayo kay Kristo. Pag ginawa natin to yung following His teaching, sundin natin ang Panginoon sa Kristo, maliligtas na po tayo. Hindi po ito lang doon. Ang ating kaligtasan ay naroon sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi yung pagsunod natin, follow ko si Kristo, follow ko siya, sunod siya. Yes, that is good. Pero naliligtas tayo sa Kanyang kamatayan at sa Kanyang muling pagkabuhay. Nais ng Diyos na tayo, ilagay natin ang ating Panginoon Kristo sa sentro ng ating buhay. At sa oras na ito mga kapatid, gusto kong ibigay sa inyo itong mga records na ito sa Bible na tumutukoy sa ating Panginoon Kristo bilang anak ng the Son. Amen? So, 10 ways na tinukoy ang Panginoon Kristo as the Son. As the Son, ito, narinig na to. He is the Son of God. Amen? Number 1, He is the Son of God. Tumutukoy po ito sa eternal. Eternally. Pag sinabing He is the Son of God, eternally. He is the Son of the Father. Bakit Son of the Father? Relationship. Relation. Relationally. Relasyon. Pakikipagrelasyon. Kaya nga Son of the Father. Son of the highest. Wala nang ibang Son of the highest. Siya yun. That's unique. Son of the highest. So itong tatlo na ito mga kapatid, Son of God, Son of the Father, Son of the highest, expresses na ang tinutukoy na ang ating Panginoon, yung heavenly origin as God, na siya yung bilang Diyos. Son of God, Son of the Father, Son of the highest. Yung origin niya as God. Tama? Amen? Another 3, mga kapatid, 10 po ito, is the Son of Mary. Bakit Son of Mary? Anong pinahihiwatig pag Son of Mary? Yung pagiging, yung miraculous. Yung sanggol, yung virgin, yung mga anak, miraculous po yun. Amen? He is the Son of Joseph. Bakit siya kailangan Son of Joseph? In the natural, kaya siya Son of Joseph kasi referring to yung legally. Kasi paano kung magiging legal na tao o pinanganak kang legal ka kung wala kang tatay? So, Son of Joseph. Tama? Legally. Son of the carpenter. Bakit Son of the carpenter? Kasi practical. Siyempre, may natural na buhay. Practical. Hindi sila, si Jesus Christ pinanganak. Ano yun? Yung pagkain yan, magic. Son of the carpenter. May tatay siya. Nakuha niyo po? Practical. So, itong tatlo na to, Son of Mary, Son of Joseph, Son of carpenter, this expression point to His humanity. Pagiging tao. Kanina, Diyos, di ba? Ito naman yung pagiging tao niya. Son of Mary, the Son of Joseph, Son of carpenter. Okay? Humanity. Now, another, He's the Son of Abraham. Prophetic po yun. Prophetic. Noong pa man, pinangako na Abraham, magkakaroon ka ng anak, inapo. Yun, si Jesus Christ. Prophetic. Kaya ang tawag kay Jesus Christ, Son of Abraham. Pero pinanganak siya ni Joseph. Pero Son of Abraham po siya. That is prophetic. The Son of David. Royally. Dahil po siya ng hari. Mataas. Amen? He's the Son of Man. Ayan, narinig nyo na yun, di ba? Son of Man.
Yung Son of Man, dispensationally. Dispensationally. Mula sa mga tao. Mga panapanahon ng tao. Kaya itong expression na to, Son of Abraham, Son of David, Son of Man, expresses referring to His royalty. Royalty, yung kataasan, yung, yung royal, yung pagiging royal ng Panginoon. Pag sinabing royal, parang lahi ka ng mga hari, lahi ka ng hari. May royal blood ka. Yung gano'n, royal blood. Lahi ka ng mga hari. So lastly, he is the son of the Father's love. Son of the Father's love. Anong gusto sabihin ito? Yung intimate, yung intimacy. Yung intimately, nandun yung intimate of the Father's love. Di ba? Yung mula sa bosom ng Panginoon, di ba? Sabi yan, mula sa bosom ng Panginoon, yung anak. Diba? We have seen His glory. Sabi doon sa John, no? So, it is intimately. In the Son of the Father's love, intimately. Na ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng bagay, Son of the Father siya, intimately, anumang bagay ay nag-revolve. Umiikot. Amen? Hello? Everybody say amen? So, intindihin natin ito. Alam niyo po ba mga kapatid, na yung mga astronomers, mga philosophers, sila nagsabi na ang mundo ay sentro ng universe. Yung mundo, sentro. Oh, yung Earth, yung mundo natin. The center of the universe. Oh, amen? At itong mga moon, yung galaxy, mga planet, ito yung Earth, yung moon, yung sun, umikot lang dyan sa paligid ng Earth. That was the first discovery ng astronomers. And later, in 14th century, na-discover nila, ang sentro, hindi po Earth. Ang sentro, aring araw. At doon sa araw na yun, umiikot lahat ng mga planeta, lahat ay ang araw. Yan. Alam niyo po ba mga kapatid, kung ano ang wisdom ng Panginoon, kung gaano ka precise, sensitive yung karunungan ng Diyos. Ito yung araw, tayo malapit tayo yung Earth, malapit sa akin, di ba? Alam niyo, kung layo lang ng konti yan, konting-konti lang, hairline, gumanon lang yan. Frozen na. Okay na. Frozen na ang mundo. Magugunaw na. Frozen. Konting lapit lang yan sa, konting-konti lang. Ngayon, nararamdaman nyo, di ba? Pero hindi pa tayo malapit. Pero konting ganun lang yan, sunog na ang mundo. Ganun. Ka-perfect yung ginawa ng Diyos. Kung nilagay dito yan, huwag mo na, sira na yan. Sira na yan. Yan na yan. Konting lapit dito, sunog ka. Konting lagi dito, frozen ka. Nakaya ba? Tayo yung araw na yan gumagal sa atin. Napoproteksyonan tayo sa mga frozen. Hindi nyo lang narinig ito, mga kapatid. Diba? Amen. Ang science kasi, ang tinatas nila yung sarili lang discovery. Pero bago nila nag-discover yan, alam na ng Diyos yun. Nasa ano na yan, nasa ano ng Panginoon yan. Alam, siya nga ang lumikha niyan eh. So, itong analogy na ito, no, sorry ha, hindi 14th century, 15th century. 1500. Tama, 1500. Itong analogy na ito, mga kapatid, ay nagpapakita sa atin, mga tao, yung nature natin. Yung unang discovery nila, nature ng tao, nakakala niya siya ang sentro.
Ito yung akala, nararamdaman lagi natin na tayo ang sentro ng lahat eh. Hindi kayo sentro ng lahat. Parang ikaw lagi sentro, ikaw lagi na lang, ikaw lagi. Same ka eh, di ba? Amen po mga kapatid. Pero maaaring mali tayo eh. Akala ko ikaw ang sentro, ikaw lagi ang gusto, ikaw ang laging pagpapalain. Eh, yung mga ganun, ikaw lahat, nasa iyo, gano'n. Maaaring nagkakamali ka mga kapatid. Hindi po tayo ang sentro. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Sino ang sentro? Yan. Ang anak ng Diyos. Yan ang pinaka-sentro. He is the center of all things. Colossians 1:16. Basahin natin. For through Him God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through Him and for Him. He existed before anything else, and He holds all creation together. Christ is also the head of the church, which is His body. He is the beginning, supreme over all, who rise from the dead. So He is the first. He is first in everything. Siya ang una sa lahat. He holds everything, all. Alam niyo yung mundo, alam niyo mga kapatid, yung mundo natin, kaya hindi pa naghihiwa-hiwala yung mga planeta na yung mga kapatid. Sapagkat He holds ang Panginoon na nasa gitna. Siya ang sentro. Nasa kanya lahat yan. Hawak niya ang lahat. Amen po? Kapag tayo inilagay natin ang Panginoon sa sentro ng buhay natin. Willing po ba kayo doon mga kapatid? Yung ilagay natin ang Panginoon sa sentro, siya ang sentro sa buhay natin. Lahat ng bagay sa buhay natin na ilalagay sa tamang lugar. Na ilalagay ka sa tamang lugar. Hindi lang sa karir mo, hindi lang sa pag-aasawa mo, hindi lang doon sa pagpapamilya mo, sa pag-aasawa mo, o sa mga anak mo, sa mga desisyon mo, sa negosyo mo, hindi lang ilalagay yan sa tamang lugar. Pati ang relasyon mo sa Panginoon sa tama. Amen. You will improve. At kapag pinaprioritize natin ang ating Panginoon Kristo sa bawat desisyon sa buhay natin, sa pamilya natin, sa pag-aasawa natin, mga kapatid, yan ang nangyayari. Maayos. Maayos ang pagpapamilya, maayos ang Kaya nga sabi ko, kung ako siguro, hindi mo nakakailangan sa Panginoon, yung ako, may mga black eye yan. Diba? Amen? Bakit? Pero naiayos. God put us everything when we put Christ at the center of our life, mga kapatid, everything falls into place. Lahat na ilalagay ka sa tama. Kaya ang buhay mo hindi nawawala sa iyong church life. Tama mo? Yes, may family life, hindi naman inaalis yan. Sige, samahan mo pamilya mo, okay. Pero don't forget, church life is your family with the Lord. Family with God. Family mo yan. Amen? Hindi po tayo pwedeng mabuhay na walang Kristo. Kung sa kanila, mabubuhay sila na walang Kristo, sa atin hindi. Kapag si Kristo ang naging center natin, makinig tayo ng kapatid. We became integrated and become full. Pag sinabing integrated, tinignan ko lang. Ano ba integrated? Yung sama-sama, hindi. Pag sinabing integrated ng kapatid, kung ano si Kristo, ganun ka. You become integrated. Kasi siya ang nasa yun eh. Siya na nag-orchestrate sa buhay mo, siya ang kumikilos sa buhay mo. Umaayon ka na eh. Sabi ng Panginoon, sisimba to. Sabi niya, hindi ko ayoko. Hindi ko integrated. Ang puso ng Panginoon, kung nasa ang puso ng Panginoon, naroon ka. Kaya nga, sabi mo, parang hindi ako kagagalingin ng Lord.
Sabi ng Panginoon, gusto kong pagalingin ng Lord, pero nararamdaman mo, ayaw yata. Integrated. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? You become whole. You are not whole when you have that ibang kaisipan mga kapatid. You become whole. Put Christ at the center of your life. Na ibig sabihin, hindi ikaw ang sentro. Na si Kristo ikot-ikot sa'yo, hindi. Siya ang sentro. Ikaw ang nandyan. Na-inlove na po ba kayo mga kapatid na yung pinag-inlaban yun? Naging sentro ng buhay. O sila. O, di ba? Pag si Kristo ang sentro ng buhay mo, hindi ka makakabalik. Pero kung ang naging sentro mo yung boyfriend mo, girlfriend mo, yung negosyo mo, yung sakit mo, sentro ng buhay mo yan. Ano pa, yung pamilya mo, sentro ng buhay mo. Wala yan. Pero kung si Kristo ang sentro ng buhay mo, everything is created, everything was everything. Kahit minsan nakala mo, ano to, bakit ganito? Huwag kang mag-alala, magtiwala ka sa Panginoon. He holds everything. Everything consists when He is at the center of your life. Amen. Hallelujah. That's the story. Hindi yung bonus. At lang yung dagdag. Nauna yung dagdag kaysa doon sa sentro eh. Sentro mo muna si Kristo. Dadagdag yan. We become integrated and whole. O buo naman ako, may tenga ako, may mata ako. Hindi na buo eh. Kasi, ito sabi na ba, ito iniisip ko eh. You're not integrated. Kung ano siya, how? Sabi, as Christ is in the Father's right hand, healthy, strong, young, forever, full of unclouded favor in the Father's right hand, so am I in this world. I am seated in the right hand of the Father, healthy, strong, young, full of unclouded favor, so am I in this world, as Christ is. Amen. You become integrated. You become one. Sabi niya, kaibigan, back to God, it's impossible. Kapag sinabi, hindi, parang imposible yan. Ako ang may sabi, as Christ is, so am I. Hindi naman ako malusog. Sabi ng as Christ is, so am I. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So am I. Later on, it becomes integrated. Yung sinasabi mo, nagiging ikaw na. Nakita niyo yung agila na lumaki sa mga manok. Hindi nyo nakita yun. Pero may nangyari yan. Yung agila lumaki sa manok. Sabi ng nanay ng manok, doon sa agila, manok ka. Sabi ng agila ako eh. Hindi, sabi ng nanay ng manok ka. Manok. O sige, manok, pero agila ako. Di ba? Sabi niya, ay lumipad yung manok, ang baba. Lumipad yung agila. Ang baba din. Bakit? Sabi sa akin, manok ako eh. Nakuha niyo? Pero nung malaman niyang agila siya, hindi pala siya manok. Paglipad niya, tos. Bakit? Agila ka kasi, hindi ka manok. Manok ang gagawin, yung agila na lumipad. Mataas. It's the matter of your mind. Kaya sabi ng Panginoon, renew the spirit of your mind. Yes, we are in the flesh, but renew the spirit of your mind. Everybody say amen. Isahin po natin ang Isaiah chapter 26. Isaiah 26 na? Okay. Sabi dito, you, sino yun you? Hindi, you, yung Diyos. Okay? You will keep him in perfect peace. God will make him in perfect peace. Sino yung in perfect peace? Whose mind? Where's your mind? Yes. Whose mind is stayed in you? Sino you? God. Oh, the Lord will keep you in perfect peace. Sino yun? Whose mind is stayed in you, in God. Because, why? Bakit natin isip mo sa Kanya? Because He trusts in you. Palakpakan natin Panginoon.
Kapag ang mata natin ay nananatili sa ating Panginoon. Kaya minsan, ano ba yung mata na nananatili sa Panginoon? Hindi naman yung mata, mga kapatid. Hindi naman natin nakikita ang Panginoon. Pero meron tayong spiritual eyes na nakikita natin ang Panginoon at nakikita natin siya lalo na sa puso natin. Nakikita mo siya, pero nasa puso mo siya. Eh, nando. Hindi mo lagi nakikita, nasa puso mo lagi siya. Kapag ang mata natin ay laging nasa Panginoon, kapag ang buhay natin ay umiikot doon sa ating Panginoon. Di ba? Pag nakatingin tayo sa Panginoon, di ba? Ito ang Panginoon, ito ang Panginoon, ito ang Panginoon. Ganyan ako eh. Kahit saan ako pumunta, sa kanya ako nakatingin. Punta ako sa palengke, nakatingin pa rin ako sa kanya. Hindi ko matama kapatid. Ano natin gagawin niya? Kahit pumunta ka palengke, nakatingin ka sa Panginoon, nasa puso mo siya. Yung mata natin, stay in the Lord. Nagre-revolve sa ating Panginoon. At ang sabi dito mga kapatid, He will keep you in perfect peace. He will keep you in perfect peace. Hello? He will keep you in perfect peace. No reaction, no? Sabi ni Lord, He will keep you in perfect peace. Sabi ni Lord, He will keep you in perfect peace. Sabi ni Lord eh. At tayo ay nagiging kompleto. In and out. In and out. Experiencing less and less sick ng pababa. Dati sakitin ka, ngayon less na ang pagiging sakit mo. Less sickness, less and less depression, less and less disease, less and less darkness, less and less negative thoughts, less and less. Wala na negative yan. Lahat nakikita mo liwanag. And that is stay for us in the Lord, revolving your life, seeing Jesus at the center of your life. Yeah. At ano ba ang nakikita natin kapag si Jesus Christ center ng buhay natin? Ano ba ang nahalin tulad dito? Basahin natin Romans chapter 11. Verse 36. For of Him, and sino yung Him? God. For of Him, and through Him, and to Him. Ilang Him yun? Tatlo. Him, God. The Spirit, Soul. Father, Son, Holy Spirit. Of Him, and through Him, and to Him are all things. Are all things. Lahat. Mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. Lahat ng bagay. Pag lahat ng bagay ba, yung sarili mo, hindi kasali? Lahat ng buhay mo, bigay mo sa Panginoon. Sabi nga nung Kanya, kanina, di ba? Ang kanta, take me. Yes, take all of me. Kanta nila yun, mga kapatid, ha? Take all of me, Lord. Of Him, to Him, to Him. All things are all things. Lahat, alamin mo eh. Yung nananaman, lahat nasa Kanya. Pati pag-edad mo, nasa Kanya yan eh. Naniya ko ba tayo mga kapatid? Pati pagtanda mo, kahit hindi mo isip pagtanda mo, ang naisip mo, yung lumikha sa'yo. Yung gumawa sa'yo. Yung nagbigay buhay sa'yo. Yung ang naisip mo, hindi yung pagtanda mo. Ang naisip mo, ito ang nagbigay sa akin. Ito ang may gawa sa akin. Ito ang nagbigay ng buhay ko, ng kalakasan ko. Hindi yung pagtanda mo. Kasi pagtanda mo, ang sinasabi sa inyo, matanda ka na, sign na yan. Yan ang sasabihin ng pagtanda sa'yo. Pag naisip mo lang tumanda ka na, sign na ito. Sign na ito. Sign. Oy, ibang sign ng Panginoon. For the Lord Himself will give you a sign before the virgin shall conceive. Sign. Yan ang sign sa'yo ng Panginoon. Pag sinabi mo, nakatingin ka sa Panginoon, magbibigay siya ng sign sa'yo. This, kapatid, kaya nga, of means source. Siya yung source. Through Him, siya yung channel. To God, siya yung object. Siya yung tinitingnan mo. Amen po? Of Him means the source.
Through Him is the channel. Through Him, channel, siya ang channel. Kagalingan natin, siya ang channel eh. Blessing natin, siya ang channel. To Him, siya yung object of everything in our life. And ganito ang gusto ng Diyos. Buhay na gusto. Ganito yung gusto niya, ito tayo mabuhay. Mabuhay tayo dito. Amen po. Na siya. Mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. Pinabuhay natin sa Panginoon, mga kapatid. Siya ang sentro. Sabi ko nga, everything will fall into its place. Lahat, career, decision, family, everything. Dahil nyo, ulitin natin ang reason kung bakit natin sineselebrate ang Christmas. Because Jesus Christ came. Dumating siya rito para iligtas tayo sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling buhay as an offering. Offering yung buhay niya para sa lahat ng ating mga kasalanan at tayong mapatawad. Inaalala natin upang sa ginawa na yun ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay makarekiling ng Diyos bilang ating Ama. At isang araw ang Panginoon ay babalik po sa atin upang tayo ay pagkalooban ng ating rapid redemption o retention ng ating katawan. Ang rapture is no other than receiving our brand new body. The redemption of our body. We are already in our spirit. Nangyari yun nung namatay si Kristo sa krus. Yung pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, mga kapatid, of our body. Yung katawan natin magiging nakatwa, glorified, hindi tumatanda, hindi nagkakasakit, walang kamatayan. You will forever young. Forever young. I wanna live forever young. I want to live forever young. Kita mo may kanta sila? You want to live forever young? Live. Make sure Christ is at the center of your heart. And you will live forever. Amen. Tayo po natin po ngayon. Ito, hindi ako nagkakamali, 3 araw na lang, Christmas na mga kapatid. At next Sunday, ano na po yun? Our Thanksgiving. We are setting our goal, plans, no? Marami tayong parang gustong sabihin sa Panginoon kung anong gusto natin. Gusto natin sa isang taon, ganito ang career ko. Gusto natin maging healthy na ako. O kaya ang buhay ko. Kung gusto ko, ayos. Gusto ko yung relationship ko maayos. Yan ang mga iniisip natin mga kapatid. Ang pagsiset natin para sa bagong taon mga kapatid ay yes, it is inspiring and exciting, di ba? Exciting kasi parang may bagong buhay, mga kapatid. Pero sometimes, makapakilig tayo mga kapatid, sometimes itong mga sinasabi natin to, ito na nagiging sentro ng buhay natin. Hindi natin alam mamalayan na sentro na tayo. Ito kasi binitiwan ko salita. Ito kasi yung pangarap ko sinabi ko, kailangan matupad to eh. Ito yung paalala lang sa atin, mga kapatid, na itong taon na ito, pagpasok ng 2025, iset natin yung puso natin. Magbigay tayo ng room. Bigyan natin ng room ng Panginoon para sa taong 2025 sa puso natin. Siya ang maging sentro natin. At yung mga dreams mo, yung mga goals mo, mga plans mo, mga kapatid, siya ang katuparan niya. Gawin mo lang siya sentro lagi. Alam niyo po, ito simple na nilang ito pangarap, mga kapatid. Nakatawa ako kasi nakakatawa. Simple pangarap kasi sa akin yun. Kasi sinabi ko simple pangarap kasi ina-exercise ko to, sinasabi ko to with the Lord. Pag ako nagrarapol sa company namin,
Laging number one, nandun. Gusto ko, Lord, sa akin yan. Pero pagdating ng rapol, hindi na pupunta sa akin. Lord, sabi mo eh. Di ba? Pero wala. Sabi ko, minsan, sabi ko, Lord, nakita ko yung mga rapol namin. Walang rice cooker. Eh, gusto ko rice cooker na lang. Lord, rice cooker. Hindi pa rin binigay yung rice cooker. Sabi ko, pwede naman ako pumili actually. Pwede ako pumili. Kasi gusto ko, Lord, ikaw eh. Sabi ko, gusto ko. Ikaw yung magbigay. Umatin kami ngayon ng kasalan, mga kapatid. Bumubunot yung guest. Nagbunot kami. Pagbunot namin, rice cooker. Pero sabi ko, Lord, hindi naman dito sa kasalan eh. Doon sa company namin eh. Oh, galing! Pero hindi ako nalulungkot mga kapatid. Sabi ko, sige, basta. Pero kung ayaw mo lang, yung TV, number one na lang. Sabi ko, rice cooker. Kaya napansin ko lahat ng binibigay sa akin nila sa rapol. Electric pan, stand pan, desk pan, parang tayo upo. So, electric fan yung sa akin, mabuti na sa akin. Pero, stand, mga kapatid, pagbunod, sa wakas, nabunod ko rin yung rice cooker. Simple, di ba? Sabi ko lang, thank you, ito yun eh. Ito yun, hindi nga ako thank you, pero ito yun. Alam mo na number? Number 7. Mukhang number 1. Kaya sabi ko, may basis, wala sabi. Ito yung tagal-tagal gusto ko eh. Ano gusto ko dito sabihin mga kapatid? Sabi ko sometimes yung hinihiling natin, hindi naman instantly bibigay sa'yo. Pero it will come, it will surely, it will come. Tiwala na lang ang Lord. Kasi kahit naman hindi mo natanggap ngayon yan, hindi ka rin mawawalan eh. Kasi ako electric fan. Di ba? Malay nyo, hindi nangyari yung pangarap nyo, pero meron kayong ibinalik na isa. Nakabo ba tayo? It is, parang gusto nang sabihin ng Panginoon, anak, salamat sa nabag. Kasi nakatutok tayo sa isa eh. Diba? Hindi mo tayo nakatutok sa ito lang eh. Eh, meron naman dito binibigay sa hindi mo pinapansin. Bakit hindi ko pasalamatan yung maliit? So, ano pasalamat sa maliit na bagay? Wow! Pagdating ng malaking bagay, hallelujah. Hallelujah. Lord, so much. Thank you so much, Lord. Talagang ipuladas mo lahat, hindi ka mahihiya. Sasabihin mo ang lahat-lahat sa Panginoon. Kasi totoo eh. Hindi ka lang nanghina. Bakit hindi mo ako binigyan ng electric fan? Anak, pwede ba? Mixin mo lang. Hindi ko narinig eh. Ito muna ang loob na. Amen. Kasi may, ano yan? May spoken na ako eh. Ito sabi ko lang ito mga pet faces. Sabi ko, mati na may 7. Parang 1. Siguro next time. TV. Kung hindi man, maybe next time, it will should become. Ayun po. That's part of your healing. Ganyan na po. Ganyan tayo kamahal. Do you feel the love, mga kapatid? Do you feel the love? Sabi nung kanta kanina dito, nandito ako, nakatayo mga kapatid, nagpasang. The love.
is love. It is the love that we mahal pala yung love. Kayang bayaran. Kahit anong sama mo, anong dumi mo, kaya kang linisin. Because of the love. Because of that love. That pain at the cross for you. Kasi sabi niya, for God so loved the world. For God loved the world. So loved the world. So loved the world. Hindi mo na kayang i-measure yun. Gano'ng ka-love. Gano'ng ka-mahal. So loved the world. That He gave His only begotten Son. That whoever believes, not only believe, but you must believe. You will not perish, but you will have everlasting life. God is a gracious God, not just everlasting, even health, even peace, even material, it will come. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tapos po natin mga kamay, mga kapatid. Praise God. Bago po magpalit ng taon, di pa naman, 1 linggo pa mga kapatid. Pero itong oras na ito, pinaunawa sa atin. Dadating 3 araw na lang, it's Christmas na mga kapatid. So naman natin, huwag natin tingnan yung mga matigang bagay. Tingnan natin yung pag-ibig ng Diyos. Mas mahalaga pa yan. Mas mahalaga pa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for this year, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Napakasarap mong magmahal, Panginoon. Napakasarap mong magmahal, Lord, sa amin, Lord. Lord, napakasarap po namin to, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Ang mensahe ito, ang mensahe ito mga kapatid, gusto sabihin ng Panginoon, this 2025, commit siya. Siya na. Napatanayan natin niya mga kapatid sa buhay natin. Hindi ba rin wala pa sa buhay natin? Hindi na pwede mawala. We cannot live without Christ. We cannot live. Akala natin buhay tayo, pero the process of death is ongoing. It's there. Hallelujah. But Christ died for you. He's died for you. So that you will not die. You will live. You will live. You will live. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, I am the life and the resurrection. It's not just life, but the resurrection life. That's power. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord. Hallelujah. Alam namin, may 1 linggo pa. Salamat, Panginoon, ngayon pa lang. Hallelujah. We open our hearts to you. We make our hearts a place, a room for you, Panginoon. All our hearts, Lord. We give to you, Lord. Hindi namin kayo magbigay ng ginto, ng incense, ng frankincense, na ganito, Panginoon. But we give you room in our hearts right now, Panginoon. In the room, Lord. Take your place, Lord. Take your place, Lord. In our hearts, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa David, Lord. Salamat sa yakap mo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. We love you, Lord. We love you so much, Panginoon. Thank you for loving us. Thank you for loving us, Lord. The reason why we love you, Lord. Because you love this much, Lord. You love us this much, Lord. This so much, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. And thank you for this 2025. The year, Panginoon.
that we have. Ayun, Panginoon, that we made a room for you, our soul. Hallelujah, hallelujah, glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Salamat, Lord. Salamat, salamat. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. How beautiful, Jesus. How lovely, Jesus. How wonderful. How mighty. How King of Kings, Lord of Lords. The mighty, everlasting Father. Peace of peace. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa iyong kapanganakan, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you, Lord. We are so blessed. We are so blessed, Lord. Thank you, Lord Jesus. We are so loved. We are so covered by your precious blood, Panginoon. Glory from the cross, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Right now, in the name of the Lord Jesus Christ, I rebuke every sickness, every disease, in the name of the Lord Jesus Christ. Every condition in your body, I speak against you by your roots being cast out in the name of Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ, be cast out. Every sickness, every disease, in the name of the Lord Jesus Christ, be cast out right now, in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. And I rebuke every spirit of infirmities behind this disease, this condition. I speak against you, command you to loose everybody in the name of Jesus. To loose everyone in the name of the Lord Jesus Christ. And I think your body in the name of the Lord Jesus Christ. Yeah. I command your body in the name of the Lord Jesus Christ, be healed right now in the name of the Lord Jesus Christ. Be restored in the name of the Lord Jesus Christ. Be healed in the name of the Lord Jesus Christ. Your youth is renewed like eagles in the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen. By His stripes, every disease is now healed in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Salamat, salamat, Panginoon. Sa oras nito, Lord, salamat po sa mensahe ng Pasko, Panginoon. The Christmas story. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the Spirit. Thank you, Lord, for your anointing, for your Spirit, for healing, miracle healing, Panginoon, na tinanggap namin ngayon. Salamat, salamat, Panginoon. Sa iyong salita, marami pong salamat. Thank you, Jesus. Salamat po. Salamat sa ginamit mo. Umawit, tumugtog. Salamat sa lahat ng nakinig. Maging sa mga kapitbahay na naabot ng tinig nito, Lord. Salamat po. Pagpalain mo po sila. Tanggapin nila, Panginoon, ang iyong biyaya. Tanggapin nila ang katubunan sa kanilang mga kailangan, sa kanilang mga panalangin, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen. Thank you, Lord. And this week, the Lord bless you. Throughout this week, the Lord bless you. Throughout this week, the Lord bless you. You, your family. The Lord bless you with the blessing of Father Abraham. You and your family, your children, your loved ones. The Lord bless every one of you. The Lord be gracious to you. The Lord keep you from all harm, from all sickness, from all calamity, from all accident, from the evil one. The Lord keep you through the precious blood of Jesus. The Lord cover every one of you and your family. Preserve you through the precious blood of Jesus. In the name of Jesus Christ. In the name of the Lord. The Lord favors you. Be gracious to you. Embrace every one of you. Smile on you.
you and your family. The Lord grant you peace, shalom, wholeness, well-being, health, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you. And Lord loves you so much.